Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y, "Guro." "Hali kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Pasko ng Pagsilang. Ito po ay magtatapos hanggang bukas, sa pagdiriwang ng pagpapakita ng Panginoon o Epiphany. At sa Lunes, balik tayo doon sa tinatawag nating mga karaniwang panahon. At sa pagsisimula ng taon natin, lagi natin, ilang araw na nating narinig, pangatlong araw na ito, na ipinapakilala sa atin si Juan Bautista bilang magandang gabay sa pagsisimula ng ating taon. Sa araw na ito, talagang naging totoo si Juan Bautista sa kanyang identity. Ang ipakilala, ang liwanag. Hindi siya ang liwanag, pero ipinapakilala niya, ipinagsisigawan niya. Kaya ang sabi din, di ba? Siya ang tinig na sumisigaw sa ilang. At ngayon, kanya nang ipinakilala si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Maganda po makita natin itong tagpong ito kasi sabi dito, may kasamang mga alagad si Juan Bautista. May sarili siyang alagad kung tutuusin. Pero nang makita niya at makilala niya si Kristo, itinuro niya si Kristo sa kanyang mga alagad. At itong mga alagad na ito ay sumunod na kay Jesus. Nakukuha po ba? Sumunod na kay Jesus. So, ibig sabihin, either ipinasa na o ipinaubaya na ni Juan Bautista ang mga alagad na magtungo na kay Kristo. Hindi na sa Kanya. Nakukuha po ba yung part na ito? Kasi magandang mapagnilayan natin ito. Kadalasan, minsan, kahit ang pare, nahuhulog sa bitag, sa kasalanan na sa akin kayo sumunod. Yung nagkakaroon tayo ng, sa termino natin, followers. Yung sa akin kayo sumunod. Kaya kapag nalipat ang pare, susunod din yung mga parishioner. Maiiwan yung parokya. Kahit sa mga organization, sa mga leaders, nauhulog tayo sa bitag na sa akin kayo sumunod. Pero ang tanong, sa panunungkulan ba natin o sa panahon
na tayo ay naririto, sino nga ba talaga kasi ang naipakilala natin? Ang sarili ko ba o si Kristo? Kanino ko ba nailapit ang mga tao? Sa sarili ko ba o nailapit ko ito kay Kristo? Maganda mapagnilayan, ha? Kasi lumalago ba ang ating parokya dahil na ipapakilala natin at nagagawa natin ang ating misyon? Kasi ang misyon ng bawat ministry, bawat organization, ang misyon ng simbahan, ipakilala si Kristo. Kaya sana, hindi ko alam kung dito sa ating parokya nagkakaroon ng tampuhan kapag ang isang leader ay kailangan ng palitan. O kaya naman, yung isang leader ay kusang bumababa, kusang nagpapaubaya dahil alam niya na kailangan niya nang ipasa ito sa iba. Pero kung mananatili tayo bilang mga leader, mananatili tayo bilang mga guro, ang tanong, na ilalapit mo ba si Kristo? Na ipapakilala mo ba si Kristo sa mga tao? Kaya ba sila pumupunta dito? Kaya ba sila sumasama, nakikilahok sa mga ministries or organization ay dahil nakikilala nila si Kristo o baka naman tayo lang? Kaya yung pagiging exclusive, yung exclusivity, yung tayo lang dapat, ako lang dapat, yan ay isang kasalanan. Yan ay gawain ng demonyo. Na siyang paalala nga sa unang sulat, sa ating unang pagbasa, baka hindi tayo nagiging aware. Baka hindi natin namamalayan. Ganito na yung pag-uugali natin. Nagiging ugaling o asal demonyo na tayo lang dapat, wag si Kristo, tayo lang dapat. Sana po, sa halimbawa ni San Juan Bautista, maging maluwag nawa sa atin kapag dumating ang panahon na kailangan nating iwan, kailangan nating ipasa. Pero sana po, muli, bago dumating ang panahong iyon, nagawa natin ang ating misyon. Mailapit ang mga tao kay Kristo at si Kristo ay maipakilala natin sa mga tao. Amen? Thank you.